Grace po, walang kwentang senador. Yan na, graduate na yan. Hindi ka na makakaisa. Magkano na na-aproba ng pondo ng OBP, boss? Yung dati pa rin, 700 million lang. Kuya Saudi Boy, si Tol kasali sa PDP. Election na para magkalaman. Ardito pa Panyagua. Senator Amy, alam na. Please, adik kapatid nila, pinatakbo pa. Palayasin, alam nyo po, importante sa kanila yung paglilinis ng pangalan. Wala eh. Alam nyo, simula pa lang, alam ko, pabudol tayo. Biruin mo. Tayo pa nangangatwiran, di ba? Na yung kasalanan ng ama ay hindi pwedeng ipasa sa anak. Natatandaan ko, sinurmiswari pa na sa... Tapos kinukot pa yan. Kinukot pa natin. Hindi naman kasalanan ni Bongbong yan. Tatay niya yung nag-martial, tatay niya yung mga lumabag ng karapatan, tatay niya yung yung kung may pagnanakaw na naganap, very safe pa tayo. Ayaw pa talaga natin sabihin, puta, recorded na sa lahat yan yung mga, ang dami na. Ngayon, eto po, ang tanong, ay doon tayo nabudol pa lang. Wala naman sinabi si BBM na kinukundina niya ama niya. O anak lang ako, hindi po kasalanan. Idol niya nga yung tatay niya. Idol niya lang yung tatay niya. Okay. Can comment work mode. Boss Buzz, di ba utangin pa yung akap na yan? Baon na tayo sa utang. Correct! Nabudol ulit tayo ni Aimee, boss. Bakit naman tayo nabudol ni Aimee? Hindi na po ako naniniwala kay Aimee. Wala na po akong nung bumaliktad po si BP Sara, hindi na po tayo naniniwala pa ba ako riyan? Alam ko na yung ugali ng mga Marcos at Romualdez na yan. Sila nga, pareho eh. May Marcos na dugo at Romualdez na dugo. Di, mas worse pa yan. Kung yung anak, idol yung ama, ine-expect mo ba na magbabago? Doon pa lang, dapat nakaramdam na tayo ng no? Di ba idol niya raw tatay? Di wala siyang nakitang mali sa ginawa ng tatay niya, di ba? Antayin muna natin Tatay Diggs magsabi kung kasama si Toltol. Hindi po kasama yun. Nagsalita na nga si Tatay Digong na yan na bakit ka naman namin, kung ayaw mo sa amin, bakit ka naman namin hindi po kasama yan. Akap, pangbayad sa impeachment. Yan yung problema ni Romualdez eh. Hindi niya maintindihan, ayaw sa'yo ng tao. Yan sinasabi ni BP Sara sa'yo, hindi ka makaintindi, ayaw sa'yo ng tao. Kahit na anong gawin mo mag-AA ka, Hindi kasi kayo makitaan ng hindi kayo makitaan ng yung, anong tawag doon, yung totoo, yung totoo ka. Ganun eh. Peking-peke sa madaling salita. Kaya parang si Chase Escudero, pag magsalita. Salita pa lang, putya, kala mo, kala mo, tinanong nga yan minsan eh, robot po ba kayo? Sabi hindi ako robot. Biro lang. Wala. Hindi genuine. No? Halay ako! Titindig ako! Yun na lang eh. Paano mo maano yun? Sasabihin nyo, kaya nyo iniimbestigahan, ha? Tignan nyo yung ginagawa nila kay BP Sara. Kaya nyo iniimbestigahan yung confidential fund kasi gusto nyo yung pera kasi ng tao yan. Yung ibang confidential fund, di ba pera ng tao yun? Yung bang gintong binenta, hindi ba pera ng tao yan? Bakit ayaw nating imbestigahan?
Dapat yan ngayon pa lang kasuhan na bago umalis sa posisyon nila. Magbayad sila ng danyos perwisyo at bawiin lahat ng maninakaw nila at nakulimbat. Yung kilay nga ni Chess, hindi to. Ngayon, yung COA naglabas ng ibang flag down pero hindi mababawi yung ginawa nyo kay BP Sara. Yung mga flag down po, halimbawa yung UP, mag-iimbestiga po ba kayo? 15 billion po yan. Iimbestigahan nyo ba? Ang dami na flag down eh. Di ba? DPWH, iimbestigahan nyo ba? Flood control, iimbestigahan nyo? Yung asawa ni Vilma Santos, iimbestigahan nyo ba? Daming dapat imbestigahan. Wala kayo. Panay Duterte lang, oh. Tagal na sa mga Duterte. Hanggang ngayon, wala pa mapatunayan. Boss Buds, naging senador ba si Orly Mercado ng kapwa ko mahal ko? Opo, matagal po naging senador yan. Laging mga top 3 yan eh. Malakas sa ano yan eh. Sabi, bugbog sa baha ang Bicol ngayon. Nasaan ang flood control? Tsaka taga Bicol yan si Saldico, di ba? Huwag kayong mag-alala, may proyekto na naisip. Yung mga taga Bicol na congressman. Bicol River Basin naman. Oh, Boss Bats, ano na naman ang nangyari kay Atras Abante? Nagwala na naman, galit na galit sa mga vlogger. Wala na kasi. Kanya naniwala sa Maynila. O, tumatakbo pa bang ano yan, congressman? Yari ka. Yari kayo. Pati si Chua yata, puta. Watching from Jordan, bakit kuya parang ang mga Pinoy kontento na hirap na ang kanilang pinagdadaanan? Why? Ano natin yan eh. Yan po yung maraming nagtataka, no? Lalo na iba. Alam nyo, yan yung means of survival natin. Lahat tinatawanan natin. Dinadaan natin sa tawa lahat eh. Hindi tayo ganun kaseryoso, di ba? Maganda yung tanong na yan eh. Bakit tayo, bakit? Bakit ang mga Pinoy ginaganyan na? Bakit? Yun po yung culture natin. Lahat. It's either ginagawa natin ng katatawanan. Ngayon, nasa TikTok na yung mga yan. Ginagawa na natin katatawanan si Martin. Parang ang pagbawi natin sa kanila, ginagawa sila katatawanan. Sila Abante. Sila. Hindi lang matiisin eh. Bumabawi tayo pero iba yung paraan natin ng bawi, ginagawa lang natin silang katatawanan. Ganun lang. Pero maliban dun, parang pag pinagtawanan na natin sila, nawawala na rin ang galit natin. Kaya pabor na pabor sa mga ano to, Kalatambalos-los at sa mga iba pa. Kasi nakita, pag natawa na, oo nga puta, tignan nyo ba itsura? Parang, oo nga. Ganun tayo, no? Sa ibang lahi yan. Kaya marami magtataka sa atin na hindi Pinoy. Bakit kayo ganyan? Naalala ko, estudyante ko noon eh. Meron na kaming ano, yung estudyante ko ng college nung araw-araw brownout, natandaan nyo, panahon yata ni parang patapos na si Cory tapos panahon ni FBR. Araw-araw brownout, sabi nung taga Middle East, galit na galit siya. Exchange student yata yun. Alam nyo, sa amin yan, sinunog na yung Meralco. Araw-araw brownout dito daw sa Pilipinas. Ganyan yung pagtataka nito na nasa abroad. Bakit kinakaya nyo? Mahirap ipaliwanag, no? Mahirap ipaliwanag. Hangga't hindi mo nararanasan. 'Di ba? Marami sa inyo nung panahon na nagrarally lang yung Maisog. Panay naman kayo rally lang diyan sa Maisog. Panay kayo. Bakit hindi pa kayo manawagan sa EDSA? Pumunta na kayo sa EDSA. Marami sa inyo, lalo na sa OFW, bakit ayaw nyo pa mag-EDSA? Punta na kayo ron.
Wala lang nananawagan eh. Di ba, ganun yung sinabi niyo. O may nanawagan, nagpunta kami. Yun lang ang inabot. Ano tayo yung ang haba ng pasensya natin, pag hindi na natin kinaya, idadaan na lang natin lahat sa tawa. Di ba? Oh, magtatawanan lang. Puta, yung tatay magnanakaw na. Puta, pati pala yung anak, kakalain. Binoto ko yan. Ganun lang tayo. Ginagawa nating katatawanan na lang. That's why we survive. Walang nagpapakamatay sa atin. South Korea, kita nyo naman sa mga telenovela nila, no? Yung natinan nga namin seminar doon, top 10 po sa kamatayan nila, pagpapatiwakal. Ang taas is either top 5, number 5 o number 3 sa pinakamaraming dahilan ng kanilang kamatayan, pagpapakamatay. Kaya doon ko na-realize, kaya pala lahat ng mga tulay nila may mga bakod kasi siniseryoso nila lahat eh. Puta, nag-declare lang ng martial law, tumagal lang ng sa South Korea, di ba? Oras lang ang tinagal, huwelga kagad yung mga tao eh. Dito talagang pagtatawanan lang natin eh. Napakaano ng mga Pilipino. Tayo lang yung talagang nasa sakuna. Sabi nga sa inyo, nasa taas ng bubong. Puta, pag may dumaan na TV station. Noon pa yun yung mga panahon-panahon yung kumukuha lang tayo na info sa mga media. Pag dumaan yung ABS-CBN, puta, nakangiti lahat, kumakaway, nasa bubong hindi umiiyak. Kaya takang-taka ibang lahi. Puta, paano nangyari yan? Nasa bahanan, naroon na, nasa bubong na, puta, wag dumaan yung ala. Nagpaparescue. Paano mo i-rescue para nag-enjoy pa lahat? Wala nagpakulay. Hayaan nyo na, puta, kung ayaw na. May stress pa ako dyan. Kung ayaw nyo magpakulay, wag. Tawanan lang natin lahat, no? Ibang klase talaga mga Pilipino. Tayo lang yata yung ganun. Ito experience ko Hold up kami. Na-hold up. Minibus lang pa noon estudyante ko. Minibus pa lang. Totoo nangyari to. Minibus. Ang galing nila, no? Nakatik-tik na pala yung mga yan. Alam na nila kung sino may mga mamahaling gamit. Alam na nila yung mga relo. Nakita na nila kasi mahaba yung biyahe mula Doroteo sa Santa Cruz. Pauwi na sa Pampalay. Magde-declare yan ng hold up sa super highway sa North, sa NLEX. Hold up. Tapos nakano na sila, ang tutok nila yung kung may pulis, nakuha na nila yung baril, tapos yung may mga, asa yung relo mo? Kanina may suot ka maganda relo. Sabi, kanina suot mo maganda relo, nasa na? Huwag mo itago, labas mo. Alam nila Ako estudyante pa lang noon kaya kinuha ko lahat ng pera ko, ito pong barya. Yan lang po pera ko. Baryang-barya lang talaga Nakalimutan ko na kung kinuha ba o hindi na kinuha Basta alam nila lahat. Nakaporma sila, 4. Tapos yung isa lang ang umiikot. Isa lang yung umiikot. Limas talaga. Talagang walang Wala talaga. Sabi ng isa, bigay mo na yung kwintas mo, babarilin na kita. Sa hita. Gusto kong tumawa na wala ka, pero pinipigilan ko. Kala ko babarilin sa ulo. Hindi. Babarilin na kita sa hita. Thank you very much kay Amik na nagbigay ng 499. United Frontliners, 113.
Tapos, di nagbababa sila before ng bumaba sila before kaming aakyat na ng Pabukawi. So bumaba na sila sa super highway din. Tapos pag nakababaan na sila, pagbaba, puta, kwentuhan. Grabe. Ako nga, tinutukan eh. Puta, kala ko may tatago ko papitaka ko. Kanya-kanyang pabida. Ako lahat ng ko na, puta, natangay pa lahat. Pampasalubong ko nga yun. Tapos tawanan na ng tawa. Sabi ko, ibang klase talaga mga Pilipino. No? Kanya-kanyang bida sa naganap kanina eh. parang hindi kami isang bus eh. Natatawa ako kasi tulog ako, estudyante ka eh, di ba? Tulog ako. Tapos, natulog ako, standing minibus lang. Puta, nung nagising ako, nasaan na yung mga na-standing? Saan bumaba yun? Super highway na standing pa to. Puta, yung pala, hold up na. Isa na lang yung nakatayo, yung umiikot eh. Ang galing, no? Yun ang Pinoy. Ganon tayo. Pagkatapos na ma-hold up, kanya-kanya ng bida. Pinagtawanan na natin. The only unique of your vlogging is the joke life story you experience. Hindi po joke yun. Talagang totoo po yun. Wala punchline dun. Yun talaga yung sabi ko, putang mga Pilipino talaga. Kanina lang, hino-hold up kami. Ngayon, nagtatawanan. Tawanan po talaga. Parang, na-hold up tayo. Parang masaya na nakaligtas ng Ang iniisip ko, kawawa naman itong mga to. Paano sasabihin sa misis nila na na-hold up? Yun ang masakit dun eh. Ang galing po, napaka-systematic nila. Kukunin hindi sila nagmamadali. Pitaka mo, kukunin lahat. Ibabalik sa'yo. Mahirap po kasi po ang hirap nito. Yung iba nananalangin siguro, no? Sana naman po isoli yung mga ID ko. Yung pera kikitain ko pa yan. Pero yung mga ID po, putyang hirap po kumuha ng ang hirap kumuha ng SSS. Pipila na naman yung SSS ID ang mga legal na ID. Hindi po. May nakatutok agad sa driver. 4 nga yun eh. 3 nakatutok. Maliit lang yung minibus eh. Nakahiwalay na po sila. Hiwa-hiwalay na. Isa lang iikot. Kuha po nila lahat yun. Suyod yun lahat. Lahat na nakatayo. Lahat na. Tatawa ko. Nasa yung relo mo maganda? Pucha. May relo ka maganda. Huwag mo itago. Yung hindi pala kwintas yun. Naalala ko na yung ayaw niya ibigay yung yung wedding ring. Babarilin na kita. Ayaw mo barin yan. Kala mo nakatutok. Babarilin na kita. Sa hita. Gusto ko talagang tumawa. Nung kabataan mo, na-experience mo ba ang subukin ng kabataan mo? Minsan lang po. Kasi kaya kong lusutan lahat eh. Basta na simulan ko matokis. Iba kasi yung uri ng tokis ko, yung pag-iisipan mo eh. Sabi nga sa inyo, pag may mga nanghingi ng tulong, nangangaroling o kung ano pa man, bago nila maisip, malayo na sila. Ano kaya sinabi nun? Di ba? Kahit na Katolik, hindi po, Katoliko kami. Manghingi lang po ng tulong kasi, hindi po. Katoliko po kami. Kahit ikaw, puta, pag matino ka, ano kaya ibig sabihin nun, Katoliko sila? Lakad ka na lang. Meron po ako, nasapak talaga ako. Hindi ako nakakatwiran kasi. Yung bata, pagdating, ayan kuya,
Tinuro ako. Sabay sapak lang sa akin, ganun lang. Ano gagawin ko pag sinapak ka na? Sa'yo na, China. Sa'yo na tsinelas ko. Takbo na. Yun lang, minsan lang ako. 2 beses lang ako na nasaktan sa labanan. Yung boxing, mga bata pa yun. Boxing. Puta, Muhammad Ali, haba na kamay ko. Ginajab ko. Pa! Daming tama. Sinugod ako, tinamaan ako ng isa, ayaw ko na. Sakit. Masakit. Frankie, avid fan mo sa boxing vlog mo. Wala na eh. Alam mo, masakit mang aminin, no, Frank, ang effort ko sa boxing, mas ma-effort pa yung pagbablog ko ng boxing, no? Pero sentimos lang. Alam mo yun, sentimos lang yung kinikita mo. Yung kita ko ng 2 buwan na sa boxing, 1 araw ko lang dito. Kasi sentimos lang talaga eh. Kaya sabi ko, sayang yung effort. Wala naman nakaka-appreciate. Tanggapin mo na kahit gusto mo. Kaya nanood ako nung kina Barete. Kasi mahilig talaga ako sa boxing. Nanonood na lang ako ng mga laban. Pero hindi na ako nagtatangka na, na mag-video pa tungkol sa boxing. Parang, hindi naman laos kasi ano yan lahat eh. Lahat kami, bagsak talaga yung mga views namin. Talagang wala nang ano sa boxing. Walang, hindi na lumalago, walang audience sa boxing. Kaya yung effort mo, mas malaki pa yung effort. Kasi ang mahirap sa boxing, yung kakilala mo mga boksingero, once or twice lang lalaban sa loob ng 1 taon. Di ba? Dito, sa politics kasi, ang daming politiko. Araw-araw may balita ka sa politics. Kaya hindi ka maubusan. Tapos interesado yung mga tao sa politika. Araw-araw. Sa boxing, konti na lang nga tayo may interes sa boxing. Wala pa laging laban. Kaya aaminin mo talaga na hindi ka nakikita dyan. Kaya ang ginawa ko, nag-upload na rin ako ng mga video ko ng politics doon. Ganon. Yung mga, alimbawa, hindi ako nagpapalabas dito ng mga interview, yung press ko ni BP Sara, doon ko pinalabas, di ba? Yung mga speech ko sa mga rally, hindi naman na doon ko pinapalabas. Yun. Talagang ganun, nalaos yung ng boxing. O kaya